Minsan ba, natanong mo na rin ang sarili mo kung bakit may mga bagay na kailangan pang mangyari para malito ka, para maguluhan ang iyong damdamin? Minsan ba, natanong mo na rin ang sarili mo, bakit hindi ka na lang pinaghintay ng panahon kung makikilala mo rin pala ang isang taong makakapagpabago ng buhay mo? Bakit kailangan na nakatali ka pa sa iba bago mo maramdaman ang nag-uumapaw at tunay na kaligayahan? Nako, isang kontrobersyal na kwento ang ating pagsasaluhan sa araw na to. Isang babaeng medyo kontrobersyal ang pananaw sa buhay ang ating letter sender. Nagpapatago siya sa pangalang Sarah. Eto na po ang kanyang kwento. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. May mga bagay talaga sa ating buhay na kahit hindi man natin gustuhin ay nangyayari. May mga bagay rin na kahit pilitin nating wag pagsisihan ay hindi natin maiiwasan. Lalo pat ito ang bagay na nagdadala at nagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sarah. Hindi ko po tunay na pangalan. Nais ko pong itago ang aking pagkakakilanlan para po maprotektahan ang aking pamilya sa ibabahagi ko sa inyong kwento. Mama Mia, nasa 30s na po ako. May asawa at meron na akong 2 anak. Simpleng babae lang ako kung tutuusin. Nasa bahay lamang, nag-aalaga ng pamilya at kung minsan ay tumutulong sa maliit naming tindahan sa harap ng aming bahay. Tahimik ang buhay ko. Minsan nga nasasabi kong masyado itong tahimik para sa akin. Pero sa kabila ng pagiging kontento ko, ay may mga pagkakataong hindi ko po maiwasang maramdaman na para pong may kulang. May mga gabi na nakatitig lang ako sa kisame habang katabi ko ang asawa kong si Rodel na pagod sa buong maghapong pagtatrabaho. Mahimbing na itong natutulog. At iniisip ko, Mama Mia, ito na lang ba talaga ang buhay na gusto ko hanggang dulo? Minsan, ang mga tanong na yun ay sinasagot ng tadhana sa paraang hindi ko inaasahan. Isang hapon, Mama Mia, habang nagwawalis ako sa bakuran, napalingon ako sa kabilang bahay. Doon kasi nakatira si Ate Minda. Ang kapitbahay naming matagal ko na pong kakilala. Pero hindi po si Ate Minda ang tumawag ng atensyon ko sa hapon na yon. Kundi ang anak niyang itago natin sa pangalang Jared. 20 anyos lang si Jared. Bagong balik mula sa Maynila dahil dun po siya nag-aral. Matangkad si Jared, maputi at hindi ko itatangging may itsura. Sa una ay hindi ko siya halos na nakilala kasi noong huli ko siyang nakita ay payat, patpatin at batang-bata pa siya. Pero ngayon ay ibang-iba na si Jared. May tindig na lalaking-lalaki ang dating. May ngiting nakakailang sa isang babaeng katulad ko. Nagkatitigan kaming 2 sandali. Walang salita, pero ramdam ko na parang may kakaibang napukaw sa aking damdamin nung nagtagpo ang mga mata namin.
Mabilis kong iniwas ang tingin ko sa kanya at nagpatuloy ako sa aking pagwawalis. Pero sa loob-loob ko, Mama Mia, hindi ko maitatanggi at hindi ko maintindihan kung bakit nag-iba na ang tibok ng puso ko. Kinagabihan ay hindi ako mapakali. Sa hindi ko malamang dahilan ay iniisip ko pa rin si Jared. Hindi dapat, pero hindi ko maialis ang imahe niya sa isip ko. Ang mga mata niya, ang simpleng ngiti niya, ang paraan ng paglalakad niya na para bang ang taas ng kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Hindi yung mayabang ang dating, kundi yung alam niya na siya ay attractive sa paningin ng iba. Nagpapaalala sa akin iyon ng isang bagay, ng sarili ko pong kabataan. Ng mga panahon na ako'y punong-puno pa ng sigla at bago pa lamang sibol sa mundong ito. At mula noon, Mama Mia, sa hindi ko rin maipaliwanag na dahilan, ay nagsimula na ang mga hindi namin inaasahang pagkikitang dalawa. Isang umaga, nagkataon na sabay kaming lumabas ng aming kaniya-kaniyang bahay. May dala siyang maliit na basket ng prutas. Mukhang galing siya sa palengke at may pupuntahan o dadalhan ng prutas na yon. Ako naman ay maghuhugas sana ng mga bote sa gripo sa harap ng aming bahay. "Good morning, Tita Sara," bati niya sabay ngiti sa akin. Napakagat ako sa labi ko. Pilit na nagkukunwaring kalmado. "Good morning din sa'yo, Jared. Ang aga mo ah." Ngumiti siya. Sinamahan ko lang si Mama sa palengke. Naisip kong mag-jogging na rin pagkatapos kong ihatid tong mga prutas dun sa tiyahin ko sa kabilang kanto. Hindi ko alam kung bakit, pero habang nagsasalita siya ay nakatitig lamang ako. May tinig sa loob ko na nagsasabing, "Huwag kang titingin ng ganyan." Pero hindi ko po mapigil ang ginagawa ng mga mata ko, Mama Mia. Mabilis kong ibinalik ang tingin sa mga bote. Ganun ba? Buti ka pa, may oras pa para mag-jogging. Ako heto, hugas lang ng hugas. Narinig ko siyang tumawa. "Kahit naghuhugas ka, ang ganda mo pa rin naman, tita." Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung nagbibiro ba siya o seryoso siya doon. Pero ramdam ko ang pamumula ng pisngi ko. Pinilit kong umaktong natural, Mama Mia. "Loko ka talaga, Jared. Sige na nga, umalis ka na at ang makapag-jogging ka na." Pero sa loob-loob ko ay may dalang kilig ang mga salita niya. At yun ang nakakatakot. Pero at the same time ay nakaka-excite, Mama Mia. Mula noon ay palagi na kaming nagkakasalubong. Sa labas ng bahay, sa tindahan. Minsan pa nga ay nag-aalok siyang tumulong magbuhat ng mga kahon ko kapag namamalengke ako. At sa bawat sandaling magkasama kami ay lalo kong nararamdaman ang hindi dapat. May mga mata kasi siya na parang nangungusap. At kahit walang sinasabi, ramdam ko na may lihim siyang nais na iparating sa akin. Isang hapon na maulan, biglang bumuhos noon ang napakalakas na ulan. Nasa labas ako noon at nag-aayos ng aking mga sinampay. Nagulat na lang ako nang bigla siyang lumapit. Hawak ang ilang mga damit na hindi ko na malayang nalaglag na pala sa malakas na ihip ng hangin. "Eto tita baka mabasa pa," sabi niya. Kinuha ko yun mula sa mga kamay niya. At sandaling nagdikit ang mga balat naming dalawa. Mainit.
kaya mabilis akong napaatras. Salamat Jared mahina akong sagot. Ngumiti siya pero kakaiba ang ngiting iyon. Parang may alam siyang lihim na kaming dalawa lang ang nagkakaintindihan. At doon ko naramdaman, Mama Mia, nagsisimula na akong malunod sa isang bagay na hindi ko kayang bigyan ng pangalan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko siyang napanaginipan. Mga panaginip na hindi ko maikwento kahit kanino, lalong-lalo na sa asawa kong si Rodel. Sa bawat panaginip ay palapit kami ng palapit hanggang sa gigising ako na pawisan at may kung anong klaseng kaba sa dibdib ko. Minsan naiisip ko, baka ako lang ang nag-iisip ng ganito. Baka ako lang ang nagbibigay ng kakaibang kahulugan sa mga nangyayari sa amin. Pero dumating ang araw na pinatunayan niyang hindi lang ako ang nakakaramdam ng ganon. Isang gabi, nagkataon noon na mag-isa lang ako sa bahay. Ang asawa ko ay nasa overtime at ang mga bata naman ay hiniram ng kapatid ko at ng asawa niya. Tahimik na tahimik ang paligid sa buong kabahayan. Habang nag-aayos ako, Mama Mia, ng mga plato ay may kumatok. Binuksan ko ang pinto at bumungad si Jared sa akin. Basa pa ng pawis, mukhang kagagaling lang sa pagbabasketball. Tita Sara, may tubig ba kayo? Wala kaming supply ngayon eh. Agad akong nagpatuloy sa kusina at kinuha ang pitsil. Sandali lang kukuha ako. Habang nagbubuhos ako ng tubig ay ramdam ko ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Hindi siya kumikilos, nakaupo lamang siya sa isang upuan pero dama ko ang bigat ng kanyang presensya. Nang iabot ko sa kanya ang baso ay hinawakan niya ito. Pero hindi niya kaagad binitawan ng kamay ko. Sandali lang yun pero sapat para bumilis ang tibok ng aking puso. Tita, bulong niya. Halos napakahinang bulong na yon pero malinaw na malinaw sa pandinig ko. Alam kong bawal to pero hindi ko kayang mapigilan. Para akong natulala sa kanyang sinabi. Walang lumabas sa bibig ko. Ang tanging naririnig ko lamang noon ay ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas at ang malakas kong kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong lakas ang nagtulak sa akin na hindi agad itaboy si Jared nung gabing yun, Mama Mia. Pagkatapos niyang bitawan ng kamay ko ay nagkunwari kaming walang nangyari. Uminom siya ng tubig. Nagpasalamat at umalis. Pero hindi iyon basta natapos lamang sa salamat. Simula noon, bawat pagtatagpo at pagkikita naming dalawa ay may kakaibang bigat na. Para bang may mga salitang hindi namin nasasabi pero malinaw naming nararamdaman pareho. Minsang nagdidilig ako ng halaman sa bakuran ay napansin kong nasa terrace siya ng bahay nila. Nakahilig sa railings at nakatitig sa akin. Hindi siya umiwas kahit nagtagpo na ang mga mata namin. Ako ang unang lumingon pero ramdam ko ang apoy ng kanyang tingin habang pumapasok ako sa loob ng bahay. Kinagabihan habang nag-aayos ako ng hapunan ay nakatitig ako sa kandila na nakasindi sa mesa. Nakikita ako sa liwanag ng apoy ang titig ni Jared. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay nagdala iyon ng init sa aking kalooban na hindi ko matatakasan. Isang gabi, Mama Mia, umuwi ng probinsya ang asawa ko para bisitahin ang tiyuhin niya na kakauwi lang galing abroad. Ako lang at ang mga bata ang naiwan sa bahay. Bandang 9:00 matapos kong patulugin ang mga anak ko, ay lumabas ako sa terrace para
uminom ng malamig na tubig at tumambay doon ng sandali. Tahimik ang gabi, tanging kuliglig lang ang maririnig sa paligid. Nagulat ako nang biglang sumilip si Jared mula sa bakod. Nakahubad siya ng pang-itaas. Pawisan na para bang kagagaling lang sa pag-iihersisyo kahit gabi na. Tita Sara, pabulong niyang tawag. Nakatayo ako. Uy, anong ginagawa mo dito, Jared? Baka may makakita sa'yo dyan. Akalain bang magnanakaw ka? Ngumiti siya. Hindi ako mapakali. Kailangan kitang makita. Hindi ko alam kung pinagtitripan niya ako, Mama Mia. Pero halos hindi ako makahinga sa kanyang mga sinabi. Naramdaman ko ang kaba at excitement na magkahalong sumabog ng sabay sa dibdib ko. Dahan-dahan siyang lumapit hanggang sa abot kamay na lang ang pagitan namin. Nakaharang lang ang mababang pader. Tita, bakit parang lagi mong iniiwas ang mga mata mo sa akin? Napayuko ako at hindi rin ako handa sa mga naisagot ko sa kanya. Kasi alam kong mali ito, Jared. Pero bago pa ako makapagsalitang muli ay inabot niya na ang kamay niya mula sa kabilang side ng bakod. Nag-alinlangan ako pero sa huli ay dahan-dahan kong inilapit ang palad ko sa kamay niya. Doon nagtama at nagdikit ang mga balat namin. At para akong tinamaan ng kidlat sa dami ng kuryenteng sumabog sa katawan ko. Sa titig niyang iyon, ramdam kong wala ng atrasan ito, Mama Mia. Kinabukasan, halos hindi ako makatingin sa kanya. Dumaan siya sa tapat ng tindahan. Bumili ng soft drinks at ngumiti. Ako naman ay parang nahulog ang bote mula sa kamay ko sa sobrang kaba. Relax ka lang, tita. Wala namang makakaalam eh. Biro niya. Pero ang totoo, hindi iyon ang kinatatakutan ko, Mama Mia. Bawat titig, bawat ngiti, bawat paglapit niya, parang unti-unti nang bumabalot sa akin ang isang kasalanan na hindi ko alam kung kaya ko pa bang takasan. Isang hapon, umuulan na naman. Tag-ulan na kasi ng mga panahong ito. Ako lang mag-isa sa bahay dahil nasa eskwela ang mga bata. Biglang may kumatok. Pagbukas ko ay si Jared na naman. Basa siya sa ulan, nakangiti at may hawak pa na payong na wala namang silbi dahil nabasa pa rin siya. Pwede bang dumito muna ako, tita? Wala kasi si mama eh. Sarado ang bahay at hindi ko nadala ang susi ko. Pinapasok ko siya at yun marahil ang pinakamapanganib kong desisyong ginawa. Basa ang buhok niya, dumikit ang t-shirt niya sa kanyang katawan. Ramdam kong namula ako dahil doon pero pinilit kong maging natural sa harap niya. Habang nag-aabot ako sa kanya ng tuwalya ay nagdikit ulit ang mga kamay namin. Mas mahaba ang panahon ngayon ng pagkakadikit ng aming mga balat at mas mainit. Tita, bulong niya habang nakatitig sa akin na tila ba takot siya at ayaw niyang may ibang makarinig sa kanyang sasabihin. Huwag mo na akong itulak palayo. Ramdam kong pareho ang damdamin nating dalawa. Hindi ako nakasagot. Ang narinig lang namin ay ang lakas ng ulan at ang mga buntong hininga naming pareho. Hindi ko makalimutan ang gabing yun. Nasa sala si Jared, nakaupo sa sofa habang tinutuyo ang buhok gamit ang tuwalya. Ako naman kunwari ay abala sa kusina pero sa bawat silip ko ay lalo akong nababaliw sa kabang nararamdaman ko. Ang dibdib niyang bahagyang nakalabas, ang pawis niya at ang patak ng ulan na tila kumikinang pa rin sa balat niya. At ang paraan ng pagkakaupo niya na para bang walang pakialam kung ako ay titig na sa kanya. Tita, tawag niya.
Natigilan ako sa ginagawa ko. Bakit? Ngumiti siya ng mapanukso. Bakit parang iwas na iwas ka pa rin? Kanina pa kita nahuhuling tumitingin sa akin eh. Hindi ko alam kung dapat ko ba yung sagutin o kung ano ang dapat kong isagot doon. Sa halip ay lumapit ako sa kanya, dala ang isang tasa ng mainit na kape. Nang abutin niya yon ay muli na namang nagdikit ang mga kamay namin. Pero hindi na niya inilayo ang kamay niya kaagad. Mainit ang palad niya at humigpit ang kapit nito sa kamay ko. Halos mapalunok ako ng sarili kong laway. Para bang bawat segundo na magkadikit ang mga balat namin ay tila ba mas lalo akong hinihigop ng matinding kasalanan. Nagtagpo ang mga mata namin, ilang pulgada na lang ang pagitan ng mukha naming dalawa. At doon ko naramdaman ang init ng kanyang paghinga. Mabagal, mabigat, at mapanukso. Jared, mahina akong sabi. Baka may makakita sa atin. Ngumisi siya. Wala namang ibang tao dito kundi tayo lang, tita. At yun ang pinaka nakakakilabot, Mama Mia. Dahil alam kong totoo yun. Kung anuman ang mangyayari ay walang makakaalam, kundi kaming dalawa lamang at ang 4 na sulok ng bahay na yon. Simula noon, bawat pagkakataong mag-isa ako sa bahay ay bigla-bigla na lang sumusulpot si Jared. Hindi ko siya pinapapasok palagi pero minsan, ako na mismo ang umaasa na kakatok siya kapag mag-isa lang ako. Isang hapon nakaupo kami sa terrace. Malakas na naman ang ulan at magkadikit ang aming mga braso habang pinapanood ang pagbuhos ng tubig mula sa bubong ng bahay namin. Maliit lang kasi ang terrace namin, Mama Mia. Tahimik lang siya noon hanggang sa maramdaman kong dahan-dahan niyang parang mas inilalapit pa ang kamay niya sa akin. Sa una ay bahagya lang na sumayad ang kamay niya sa hita ko. Hindi ko siya tiningnan. Hindi ko rin inalis ang kamay niya pero nararamdaman kong bumilis ng bumilis ang tibok ng puso ko. Unti-unti niyang pinisil ang hita ko. Marahan na para bang sinusubukan niya kung tatanggi o iiwas ako. Pero hindi ako makagalaw. Para akong nanigas sa ginagawa niya, Mama Mia. Alam mo ba, tita? Bulong niya. Bata pa lang ako noon, hinahangaan na kita. Natigilan ako at bigla akong napatingin sa kanya. Nasa mga mata niya ang isang pagnanasa na para bang matagal na niyang itinatago. At bago pa ako makapagsalita ay mas lalo niyang hinaplos ang hita ko. Mahina, mabagal, at hindi ko itatangging nakakainit ng pakiramdam iyon. Jared, mahina akong usal. Nanginginig ang boses ko. Huwag. Pero sa halip na lumayo ay tila mas lalo siyang lumapit. Ramdam ko ang init ng katawan niya kahit hindi pa siya humahawak ng tuluyan sa akin. At doon ko naisip, Mama Mia, isang maling galaw lang niya, tuluyan ng bibigay ang aking katawan. Buti na lang at biglang dumating ang mama niya. Tinawag siya. Hindi mo na naman nadala ang susi mo, Jared? Nako, pasensya ka na, Sarah, ha? Diyan talaga tumatambay tong batang to eh. Dahil doon ay umalis na siya. Pero bago siya makalis ng tuluyan, nung nasigurado na niyang hindi nakatingin sa amin ang nanay niya, ay kinindatan niya ako, Mama Mia. Isang kindat na hindi ko alam kung bakit pero nagbigay ng kakaibang tukso sa aking puso. Tukso na hindi ko maipaliwanag. Tukso na hindi ko alam kung bakit kahit mapanganib ay nagugustuhan ko rin naman. Isang gabi, muli akong naiwang mag-isa.
Ang ulan ay tila nananadya na para bang pinalalakas niyang lalo ang kaba at tukso sa aming paligid. Nang kumatok si Jared ay hindi ko na siya tinanggihan. Pinapasok ko na naman siya. Tulad ng dati ay basa na naman ang damit niya, na tila ba sinasadya niyang magpakabasa muna bago tuluyang pumunta sa bahay namin. Inabutan ko siya ng tuwalya at tulad ng dati ay nagdikit na naman ang mga kamay namin. Pero ngayong gabi ay tila wala na sa kanyang salitang pasensya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang braso ko tsaka niya ako iniharap ng tuluyan sa kanya. Mabilis na mabilis ang tibok ng puso ko, na halos lumalabas na ito sa dibdib ko at tila ba hinihintay ko ang susunod niyang gagawin. Tita, bulong niya. Hindi ko na talaga kayang pigilan. At bago pa ako makatanggi ay naramdaman ko ang labi niya sa labi ko. Mainit, mapanukso, puno ng pagnanasa at pangungulila. Para akong natunaw. At salip na itulak ko siya papalayo dahil yun ang nararapat na gawin ay napakapit pa ako sa balikat niya. Ang halik niya ay hindi naman marahas, kundi marahan. Pero may apoy na unti-unting lumalamon sa akin. Para bang bawat segundo ng pagkakadikit ng mga labi namin ay tila naglalagay ng kakaibang marka sa aking kaluluwa. At sa gitna ng halik na yun ay narinig ko ang sarili kong humihingal na para bang nawalan na ako ng kontrol. Jared, bulong ko habang nakapikit at nakakapit pa rin sa kanya. Mali ito. Sabi ko, pero ang katawan ko ay bigay na naman, Mama Mia. Ngunit muli niya akong hinalikan. Mas naging madiin ngayon at dun ko naramdaman na hindi na ako makakaiwas at na hindi na ako makakaligtas. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming naghinang ang aming mga labi ni Jared noong gabing yun. Bawat segundo ay parang wala ng katapusan. Ang kamay niya ay marahan ng dumapo sa bewang ko at hinahapit pa ako para mas lalong mapalapit sa kanya. Ramdam ko ang init ng kaniyang katawan. Ang tibok ng puso niya na halos sumasabay rin ang tibok sa akin. Para kaming dalawang kaluluwang naglalaban. Naglalaban kung lalayo ba o tuluyang bibigay. Sarah, bulong niya. Ngayon ay hindi na niya ako tinatawag na tita. Ang pangalan ko, lumabas sa labi niyang punong-puno ng pag-iinit at pagnanasa. Napakagat ako sa labi ko. Nanginginig. Pilit ko pa rin pinapanaig noon ang konsensya ko at ang tamang gawin. Jared, baka may makakita sa atin. Ngunit lalo niya akong hinapit. Wala tayong ibang naririnig kundi ulan at mga hininga natin. Sabi niya at muli ay dumampi ulit sa labi ko ang labi niya. Ngayong gabi ay mas mapusok. Ang halik niya ay parang apoy na hindi ko na kaya pang patayin. Kinabukasan, pakiramdam ko ay may kasalanan akong hindi na magawang matubos kahit ilang beses pa akong mangumpisal. Hindi ako makatingin ng diretso sa asawa ko. Pero nang muli kong makita si Jared, lahat ng guilt ay nagiging tukso ulit. Isang hapon, nag-aya siyang maglakad sa bakuran habang tanghaling tapat at wala ang mga tao. Halos kasi lahat ng mga tao na mga kapitbahay namin ay may mga trabaho tuwing umaga. Nagdikit ang mga kamay namin habang naglalakad kami hanggang siya na mismo ang humawak ng buo sa kamay ko. Tita, hindi ko alam kung bakit ko to nararamdaman sa'yo. Pero gusto kitang makasama palagi. Bulong niya. Napatigil ako. Alam mong hindi pwede, Jared. May pamilya ako. Ngunit habang sinasabi ko yun, ay naramdaman ko ang kamay niyang dahang humahaplos sa braso ko pababa.
hanggang mahigpit niyang pinisil ang kamay ko. Parang kuryente ang dumaloy sa buong katawan ko. Napapikit ako, napasinghap at sa maikling sandali ay nakalimutan ko ang lahat ng tama at mali. Isang gabi, Mama Mia, nagkita kami ulit. Tahimik ang bahay, nasa kwarto ang mga bata at ako ay naglalaban ng damit. Ang asawa ko naman ay night shift noon sa trabaho niya. Lumapit siya sa likuran ko. Hindi ko man siya nakita ay agad kong nakilala ang kanyang presensya. Tita, bulong niya mula sa likuran ko. Bago pa ako makapihit ay naramdaman ko ang mainit niyang hininga sa batok ko. Napapikit ako at napasinghap sa kanyang ginawa. Jared, wag. Mahina akong sabi. Pero mahigpit na ang hawak niya sa balikat ko. Dahan-dahan niyang idinampi ang labi niya sa lieg ko. Isang mahinang ungol ang hindi ko napigilang lumabas mula sa aking bibig. At doon ay biglang may kumalabog mula sa loob ng bahay. Tumigil kami pareho, halos hindi makahinga. Si Mama ata yan, bulong niya. Biglang kumabog ang dibdib ko. Mabilis siyang lumayo at tumalon palabas ng bintana. At naiwan akong pawisan. Nanginginig at punong-puno ng init na naputol sa kalagitnaan ng aking pagpikit. Hindi ko aakalaing babalik agad si Jared matapos ang halos pagkakahuli sa aming dalawa. Kinabukasan, kumatok siya ng mahina. Halos parang lihim na senyas lang na kaming dalawa lang ang nagkakaintindihan. Pagbukas ko ng pinto ay nandun siya. Nakangiti pero may apoy ang kanyang mga mata. Tita, bulong niya sabay hawak sa kamay ko. Hindi ko na kaya. Kahapon, muntik na tayong mahuli. Pero kahit ganoon, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Kung bakit imbis na matakot ay mas lalo pa kitang hinahanap-hanap. Para akong natulala. Gusto ko siyang itulak pero ang totoo ay katawan ko na mismo ang kusang lumalapit sa kanya. Ang totoo, Mama Mia, parehong-pareho ang nararamdaman naming dalawa. Na imbis na matakot dahil muntik nang may makakita sa ginagawa namin, ay tila ba mas lalo pa kaming nag-iinit. Nang hapitin niya ako ay bumangga ako sa dibdib niya at doon ko naramdaman na pareho ang intensidad ng init ng aming mga katawan. At bago ko pa mapigilan ang sarili ko ay muli niya akong hinalikan. Sa pagkakataong iyon ay mas mahaba, mas malalim. Bawat segundo ng halik namin ay parang sumisigaw ng matinding kasalanan na hindi namin kayang pigilan. Pero kasabay noon ay ang kaligayahang matagal ko nang hindi nararamdaman. Lumipas ang mga araw, naging mas daring pa kaming dalawa ni Jared. Sa tuwing wala ang asawa ko o tulog ang mga bata ay nagkakaroon kami ng mga sandaling hindi namin mapigilan. Minsan nasa kusina ako. Nakatalikod at nagluluto ay bigla siyang sumusulpot. Mahigpit na yumayakap mula sa likuran ko. Kung nagtatanong kayo kung bakit napakabilis niyang makapasok sa bahay, yun ay dahil mula nung palagi siyang pumupunta sa bahay namin, ay hindi ko na po nilalak ang pintuan para malaya siyang makapasok, lalong-lalo na kung mag-isa lang ako sa sala o sa loob ng bahay. Jared, halos mapatili ako. Baka may makarinig sa atin. Pero imbis na lumayo ay tila idinikit pa niyang lalo ang labi niya sa tenga ko. Bumulong na may halong halinghing. Hindi ko na mapigilan, Sarah. At naramdaman ko ang kamay niyang dahan-dahang gumapang sa bewang ko. Marahang humaplos. Nagpapadala ng init na pumipigil sa aking paghinga. Napakapit ako sa mesa, halos mapaluhod sa kiliting dala ng bawat haplos at bawat dampi ng labi niya. Ang mga ungol ko ay pilit kong ikinukubli, pero lalo niya akong pinapahirapan.
Tila sinasadya niyang iparamdam sa akin na wala na akong ligtas at wala na akong takas. Isang gabi, dumating ang pinakamapanganib na tagpo. Nasa kwarto ako, nag-aayos ng damit sa aparador. Hindi ko alam kung paano siya nakalusot pero bigla na lang siyang nasa likuran ko. Halos mapasigaw akong itinawag ang kamay niya. "Bakit ka pumasok dito? Baka may makakita sa'yo." Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip ay mahigpit niyang hinila ang braso ko at idinikit ako sa kanya. "Sarah," bulong niya. Mababa ang boses at halatang punong-puno ng pagnanasa. Hindi na ako makapaghintay. Gabi-gabi kitang iniisip. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa mga labi at sa katawan mo. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay para akong natutunaw. Nang halikan niya ako sa leeg ko ay wala na akong nagawa kundi pumikit na lang at hayaan siyang lunurin akong tuluyan sa init na kanyang dala. Ramdam kong tuluyan na akong nadadarang at sa gabing yon alam kong hindi na basta-basta tukso lang ang namamagitan sa amin. Isa na itong apoy na handa ng tumupok sa lahat. Simula ng gabing yon ay hindi na kami nakokontento sa mga nakaw na halik at haplos. Para kaming mga adik na lulong na sa bawal na bisyo. Kapag hindi kami nagkikita ay pareho kaming hindi mapakali. Kaya nagsimula kaming maghanap ng paraan. Isang gabi nagkunwari akong mamamalengke ng huli. Pero sa totoo lang, dumaan ako sa maliit na kubo sa dulo ng bakuran ni Jared. Nandun kasi siya, naghihintay. At nang makita niya ako ay agad niya akong hinila papasok. Wala kaming salita. Agad na nagtagpo ang mga labi naming dalawa. Mainit, mapusok, na para bang bawat araw na lumilipas ay tila mas lalo kaming nauuhaw sa isa't isa. "Sarah," bulong niya habang hinahaplos ang mukha ko. "Kapag ganito, wala na akong pakialam sa mundo. Ang gusto ko lang ay ikaw." Napapikit ako. Ninanamnam ang bawat haplos niya. Pero kasabay ng sarap ay naroon ang kaba. Dahil alam kong bawat sandali ay isang hakbang papalapit sa pagkakatuklas ng aming sikreto. Isang hapon, sa mismong sala namin ay muntik na kaming madiskubre. Nasa sofa kami, magkadikit at mabilis ang mga halik naming pinipigilan naming maging maingay. Nakapatong ang kamay niya sa hita ko. Marahan niya akong hinihimas at halos hindi na ako makahinga sa init ng kaniyang ginagawa. "Jared," bulong ko na nanginginig pa. "Tama na, baka..." Biglang bumukas ang gate ng bahay. "Si Rodel!" Halos mapasigaw ako. Mabilis kaming kumalas. Tumalon si Jared palabas ng bintana, habang ako naman ay nagmamadaling inayos ang sarili ko. Pagpasok ng asawa ko ay abala na ako kunwari sa kusina at kunwari ay nagluluto. "Han," sabi niya, "nakita mo ba si Jared? Kasi hinahanap ng mama niya. Ang sabi kasi ng mama niya, dito lang naman yung naglalagi kung hindi sa basketball." Ngumiti ako. Baka dumaan yun sa kaibigan niya." Sabi ko naman, "Alam mo naman ang batang yun, mahilig sa barkada." Sabi ko nang ngumingiti pa rin kahit na nanginginig na ang tuhod. Mama Mia, sa totoo lang, muntik na akong himatayin noon sa sobrang kaba. Pero sa kabila noon, sa loob-loob ko ay naroroon pa rin ang kakaibang kilig at init, na para bang mas lalong sumasarap dahil sa mas tumitinding panganib. Dumating ang gabing hindi ko na kayang magpigil. Mag-isa ulit ako sa bahay. Tahimik, madilim at dumating siya. Hindi na kumatok, basta na lang pumasok dahil alam niyang mag-isa lang ako. Nang makita ko siya ay hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Nagtagpong muli ang mga labi namin. Mas mapusok at tila ba mas uhaw na uhaw kaysa sa dati.
Ang mga kamay niya ay gumala na sa buong katawan ko. Marahan pero punong-puno ng init. At sa bawat haplos, pakiramdam ko ay unti-unting naglalako ang lahat ng takot ko. Sarah, bulong niya habang hinihingal pa. Sa akin ka lang ngayong gabi. At sa gabing iyon ay tuluyan ko ng binitawan ng lahat ng hadlang. Wala akong narinig kundi ang tibok ng mga puso namin. Wala akong naramdaman kundi ang apoy na matagal na naming kinikimkim. Para kaming dalawang mga kaluluwang tuluyan ng nilamon ng bawal na apoy. Lumipas ang mga linggo na para bang may sarili na kaming mundong dalawa ni Jared. Kapag wala ang asawa ko ay pumupunta siya. Kapag tulog na ang mga bata ay sumisilip siya sa bintana. Para kaming mga magnanakaw ng oras, nanliligaw ng kapalaran. Ang bawat halik ay parang alak na lalong nagpapalasing sa aming dalawa. Ang bawat haplos ay apoy na unti-unting tumutupok sa natitira kong katinuan. Pero kasabay ng sarap, naroroon pa rin at hindi nawawala ang kakaibang kaba. Sa tuwing naririnig kong may mga yabag mula sa labas ay biglang humihinto ang puso ko. Sa tuwing tumatawag ang asawa ko mula sa trabaho ay nararamdaman kong nanginginig ang boses ko habang kinakausap ko siya. Alam kong mali, pero kakaiba ang sarap, Mama Mia. Napakasarap at sa puntong yun lang ang naging tanging mahalaga sa akin. Isang gabi habang nasa sala kami ni Jared, naghalikan kami nang hindi na iniisip ang oras. Ang kamay niya ay mahigpit na nakapulupot sa bewang ko at ang mga kamay ko naman ay nakapulupot sa leeg niya. Bigla kaming may narinig na ingay mula sa labas. Tunog ng motor. Si Kuya Rodel, bulong ni Jared at mabilis na kumalas. Parang tumigil ang oras. Nagkakandara pa siyang tumalon palabas ng bintana habang ako ay inaayos ang buhok at damit ko. Pagpasok ng asawa ko ay nandun na ako sa kusina. Pilit na pinapakalma ang sarili ko. Nakaharap ako sa kalan at pinapainit ang ulam na niluto ko. Han, sabi niya, bakit parang may nakita akong anino na tila tumalon sa bintana? May tao ba dito? Tanong ni Rodel. Ngumiti ako kahit nanginginig ang mga kamay ko. Walang tumalon dyan sa bintana. Pero baka dumaan dyan si Jared. Dumaan lang kasi siya para magpahiram ng mga libro sa mga anak natin. Muntik nang lumabas ang luha ko sa sobrang kaba noon. Pero nang makalis ang asawa ko at makapasok na sa kwarto, ay hindi ko mapigilang mapangiti. Ang delikadong sitwasyon na yun ay tila ba mas lalo lang nakakadagdag ng apoy sa bawal naming laro at relasyon. Isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Jared. Tita, bulong niya sa kabilang linya. Sumama ka sa akin ngayong gabi. Kahit isang oras lang. Ayokong lagi tayong nagtatago dyan sa bahay niyo. May alam akong lugar. Kinakabahan ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano magpaalam sa asawa ko. Pero sa huli, nanaig ang kakaibang excitement sa puso ko at pumayag ako sa gusto niya. Kinagabihan ay nagkunwari akong may bibilhin na nakalimutan sa bayan. Kahit nagtataka si Rodel ay pinayagan pa rin niya ako. Sumakay ako ng tricycle at doon siya naghihintay. Nang magtagpo kami ay mabilis niya akong hinila papunta sa isang lumang kubo sa gilid ng palayan ng tiyuhin niya. Tahimik doon. Tanging huni lang ng mga kuliglig ang maririnig sa lugar. At sa lugar na yun, walang pader, walang kapitbahay. Walang asawang bigla-bigla na lamang dumarating. Nang hawakan niya ang mukha ko at muling idikit ang labi niya sa labi ko, pakiramdam ko, Mama Mia, ay kaming dalawa lang ang tao sa mundo. Sarah, bulong niya habang nakayakap sa akin. Ang gusto ko sana, gabi-gabi ka na lang na akin.
At sa gabing yun ay wala akong iniwan kundi ang sarili kong katinuan. Hinayaan kong tuluyan akong lamunin ng apoy. Hinayaan kong angkinin ako ng bawal na sarap. Isang hapon habang naglalaba ako sa likod ng bahay ay dumating bigla ang asawa kong si Rodel. Tahimik siya. Malamig ang mga mata. Sarah, wika niya. May nakita akong hindi dapat. May nakita akong hindi ko dapat na makita. Nanlamig ako. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa bulsa niya ang isang cellphone. Luma at may basag na screen. Siguro nakalimutan ni Jared na burahin ang mga mensahe mo sa kanya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, Mama Mia. Ang katawan ko ay nanlalambot. Ang mga kamay ko ay hindi malaman kung saan ikakapit. Hindi lang pala libro ang pinapahiram ni Jared dito, ano? Dagdag niya. Punong-puno ng pait at galit ang boses. Kahit na hindi naman siya sumisigaw, ay ramdam ko ang emosyon niyang matindi. Kinagabihan ay pinatawag ni Rodel si Jared. Sa harap mismo ng bahay ay nagharap-harap kaming tatlo. Ang dating bintanang palihim na minahal ko at ang dating bintana na palihim na tinatakasan ni Jared ay nakasara. Hanggang sa mapagmasdan ko si Jared, ang binatang palihim na minahal ko, ngayon ay nanginginig sa takot. Kuya, patawad. Halos pabulong na sabi ni Jared na hindi man lang makatingin ni isa sa aming dalawa ni Rodel. Patawad! Sigaw ni Rodel. Ginulo mo ang pamilya ko. Tinikman mo ng paulit-ulit ang asawa ko. Nilaro mo ang asawa ko. Hindi ko siya nilaro, sagot ni Jared. Nanginginig ang tinig niya. Hindi ko po sinasadya pero mahal ko si Tita Sara. Boom! Isang malakas na suntok ang dumapo sa pagmumukha ni Jared. Tumilapon siya sa lupa. Ako naman ay halos nagmamakaawa na noon sa asawa ko. Rodel, tama na. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagbigay ng motibo. Ako ang humiling. Pero mas lalong nagdilim ang mga mata ng asawa ko sa mga sinabi ko, Mama Mia. Sarah? Ikaw? Sabi niya habang nanginginig ang kamao. Binigay ko naman sa'yo lahat tapos ito ang igaganti at isusukli mo sa akin? Kasama pa ang anak ng kapitbahay natin, ha? At doon ako tuluyang napaluhod at napaiyak sa harap ng asawa ko. Mama Mia, hindi pa nakontento si Rodel. Paulit-ulit niyang sinuntok si Jared hanggang sa nagkaroon ng komosyon at nakita ng nanay mismo ni Jared ang ginawa ng asawa ko. Galit na sumugod si Ate Minda sa amin. Pinagsasampal niya ang asawa ko. Pero nang sabihin ng asawa ko ang ginawa naming dalawa ni Jared ay ako ang sinabunutan ni Ate Minda. Ang kapal ng mukha mo! Dinamay mo pa ang anak ko sa kalandian mo! Paulit-ulit niyang sigaw. Mama Mia, hanggang sa lumabas na ang mga kapitbahay namin mula sa kani-kanilang mga bahay. Pinagtitinginan na kami. Yung iba ay pinipigilan kami pero yung iba ay parang takot na madamay sa gulo. Hanggang sa may dumating na barangay tanod. Pinaghiwalay kaming dalawa ni Ate Minda, pati rin si Rodel at si Jared. Dinala kami sa barangay hall. Doon tinanong ng mga taga-barangay
ang aking asawa at si Rodel kung anong nangyari. Tanging si Rodel lamang at hindi nagsalita si Jared. Tanging si Ate Minda lamang at hindi din ako nagsalita. Napahiya kaming lahat doon sa loob ng barangay hall. O ano, gusto nyo bang dito na muna kayo matulog? Nang sa ganun, maiwasan natin ang pagdanak ng dugo. Di na Kap, uuwi na kami. Sabi ni Rodel at hinila ako palabas. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang mabunyag ang lahat ay nanatili akong tahimik sa loob ng bahay. Parang wala na akong mukha para kumarap sa asawa ko, kay Jared o sa kahit na sino mang kapitbahay namin. Ang tanging naririnig ko ay bulong-bulungan, tsismisan at mga matang mapanghusga. Isang araw, sinubukan ko pong lumabas. Gusto kong makalayo kahit saglit man lang, Mama Mia. Gusto kong makahinga at gusto kong kahit papaano ay makalimutan ko ang mga nangyari. Sumakay ako ng jeep papunta sa bayan. Pero habang binabagtas ng jeep ang mahabang kalsada, ay biglang bumangga ang sasakyan sa isang paparating na truck na nawalan ng preno. Boom! Yun lang ang huli kong naalala. Ang pagbangga at ang pagkalabog ng jeep na sinasakyan ko. Nang dumilat ako, Mama Mia, wala na akong maramdaman mula sa aking bewang pababa. Ang mga binti ko ay duguan, durog at hindi na maililigtas pa ng mga doktor. Opo, matindi ang nangyaring disgrasya to the point na kinailangan ng putulin ang dalawa kong mga paa. Yun lang ang tanging paraan para ako ay patuloy na mabuhay. At doon na nga nagsimula ang tunay kong kalbaryo. Ako si Sarah, isang babaeng minsan ay pinagpala ng katawan, ng ganda, ng lakas, pero ngayon ay wala ng mga paa. Nakaupo na lamang sa malamig na wheelchair. Sa tuwing titignan ako ng asawa kong si Rodel ay nakikita ako sa mga mata niya ang awa, galit at pagkadismaya. Hindi niya ako iniwan, pero halatang halata na wala na siyang pagmamahal sa akin. Naging pasanin na niya ako. Isang alaala ng kasalanang hindi niya kayang kalimutan. At ako, Mama Mia, bawat araw ay paulit-ulit na nararamdaman ang kaparusahan ng lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Hindi ko na nararamdaman ang hangin sa aking mga paa. Hindi ko na nararamdaman ang lupa sa bawat paghakbang. At higit sa lahat, wala na akong karapatang umasa na may magmamahal pa ulit sa akin. Hindi na ako ang dating Sarah na tulad ng dati. Mama Mia, lumipas pa ang mga buwan nang maramdaman kong may kakaiba na sa asawa ko. Hindi ko siya gustong tanungin dahil ayoko na marinig mula sa kanya ang mga sagot. Pero isang gabi, ang tagal niyang umuwi. Pag-uwi niya ay lasing siya tapos amoy babae pa. Hindi ko napigilang magtanong. Saan ka galing? Tanong ko. Sigurado ka bang gusto mong marinig ang sagot? Sagot niya na tila pa nangungutya ang tingin niya sa akin. Hindi ako makasagot doon. Bagkus ay yumuko lamang ako. Sige na, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Galing ako sa kabit ko. Galing ako sa babaeng bagong nagpapasaya sa akin. Galing ako sa babaeng nagpapainit sa akin, gaya ng pagpapainit ni Jared sa iyo noon. Hindi ko mapigilang maiyak. Nais kong magreklamo. Nais ko siyang pigilan sa ginagawa niya, pero alam kong wala akong karapatan.
Ako ang unang nagkasala. Hanggang sa sinabi niya na kung hindi lang daw ako naputulan ng mga paa ay matagal na niya akong iniwanan. Kaya lang, naputulan ka ng mga paa. Siyempre, kapag iniwanan kita, sino ang magmumukhang masama, di ba ako? Ngayon, Mama Mia, lagi na lang akong nakaupo sa dilim. Iniisip ang lahat ng nangyari. Iniisip ang tukso, ang apoy. Ang sarap na minsan nagbigay ng buhay sa akin. Yun din pala ang magdadala sa akin sa matinding kapahamakan. Wala na sigurong mas titindi pang parusa, kundi ang mabuhay ng buo ang diwa pero wasak ang katawan at ang konsensya. Ngayon, Mama Mia, kayo lang po ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon pa rin ako ng libangan sa buhay. Alam ko na walang maaawa sa akin kahit na ibinahagi ko itong buong storya ng buhay ko. Alam ko na marami sa inyo ang magsasabing karma ko ito. Alam ko naman totoo naman. Sa ngayon ay magkasama pa rin kami ni Rodel. Sa ngayon ay na-promote na siya sa trabaho niya. Siya pa rin ang bahala sa mga anak namin. Siya pa rin ang gumagastos sa bahay namin. Si Jared, Mama Mia, ay wala na po akong balita sa kanya. Mula kasi nung nagkaroon ng iskandalo, ay lumipat na silang buong mag-anak sa Maynila. Hindi ko na alam kung nakapag-asawa ba siya. Ang tanging nais ko lamang ay sana hindi kasing tindi ng inabot kong karma ang inabot niya. Sana magkaroon pa rin siya ng magandang buhay at magkaroon ng pagkakataon na maging masaya at tunay na maging maligaya dahil masyado pa siyang bata. Mama Mia, inamin ng asawa ko na magkakaanak na raw siya sa babae niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sinabihan ko na ang mga magulang ko na gusto ko nang umalis at makipagkalas kay Rodel. Kaya lang ayaw nila. Sabi nila tiisin ko raw dahil ako ang may kasalanan kung bakit nangyari ito sa pamilya namin. In short, Mama Mia, wala na pong tumatanggap sa akin ngayon. In short, wala na pong may gusto na alagaan ang isang lumpo at walang silbi na katulad ko. Sa totoo lang, hindi ko po maiwasang hilingin sa may kapal na sana tapusin na niya ang parusang ito, na sana tapusin na lang niya ang buhay ko. Kesa naman matagalan pa ang ganitong paghihirap ko. Ako po si Sarah, at ito ay kwento ng isang babaeng hindi nakatakas sa parusa ng matinding kasalanan na kanyang ginagawa at ginawa. Maraming salamat po, Mama Mia, kung sakali mang pagbibigyan niyo ng oras at panahon para mabasa itong aking kwento sa inyong napakagandang programa. Hanggang dito na lamang po at lubos na nagmamahal, nagsisisi, Sarah. Meron talagang mga karmang mas matindi kaysa sa iba, no? Kasi ang dami na nating ang dami na nating mga nabasa na mga kwento dito sa ating programa tungkol sa mga pangangaliwa, tungkol sa pagpapadala ng init, pagpapadala sa tukso, tungkol sa matinding kasalanan na tulad nito. Pero hindi naman kasing tindi nito yung mga parusa, 'di ba? Well, meron namang iba na matindi din. Pero para sa akin, ito yung pinakamatinding parusa na nabasa ko dito sa programa natin as of the moment. Dahil hindi pa naman natin alam kung ano ang mga matitindi pang parusa at mga matitindi pang kwento sa mga susunod pang magpapadala dito sa atin. Pero habang binabasa ko itong kwentong ito, habang pinagninilay-nilayan ko ang karmang nangyari kay Sarah, dito ko napagtanto na talagang lahat ng bagay ay may kabayaran. Kung matinding sarap ang iyong nararanasan ngayon, ay panigurado na mas matindi rin ang sakit
pighati, luha at pait na pwede mong maranasan kapag bumawi ng kapalaran. Sarah, nalulungkot ako dahil sa sinapit mo. Pero gaya ng sabi mo, hindi mo na pwedeng maibalik pa ang panahon. Hindi mo na maibabalik pa ang kahapon. Kaya wala ka nang magagawa, kundi tanggapin na lamang ang nangyayari sa iyo ngayon. Tanggapin na lamang kung ano ang buhay na meron ka. Ang payo ko na lamang sa iyo, sana ay magkaroon ka ng lakas ng loob para, palaguin yung negosyo na meron ka. Kung pinagpatuloy niyo pa yung tindahan, di mo naman nabanggit, sana pinagpatuloy mo pa yung tindahan. O kung hindi man, humingi ka kay Rodel, kahit kapalan mo na lang ang mukha mo ng pagkakataon na ituloy mo ang tindahan. Tapos kapag maganda-ganda na ang kita mo, kausapin mo si Rodel na maghiwalay na lang kayong dalawa. Sustentuhan na lang yang mga bata para naman makalaya ka na rin at pati si Rodel. Dahil alam ko, maging siya ay hindi pa rin nakakalaya. Lalo pat ngayon na siya naman ang nagkakasala sa inyong relasyon. Siya naman ang nagkakasala sa pagiging mag-asawa ninyong dalawa dahil magkakaanak na siya sa ibang babae. So, 'di ba? So, dapat ngayon, ayusin mo muna ang pagkakakitaan mo. Ayusin mo muna na magkaroon ka ng sariling mga desisyon at saka magkipag-usap ka ng maayos kay Rodel. Hindi totoong wala kang karapatan, meron pa rin dahil asawa ka pa rin naman. Pero alam ko na hiya, konsensya, at guilt yung nararamdaman mo. Kaya mo nasasabi sa sarili mong, wala akong karapatan. Wala akong karapatang magtanong, wala akong karapatang magreklamo, ganun. Yun ang payo ko. Anyways, sa mga may payo dyan o may mga opinion dyan tungkol sa mga bagay na pinagdaanan ni Sarah, please wag kayong mag-hesitate na mag-comment down below. At syempre, maging careful na rin tayo sa atin pong i-comment dahil alam naman natin na masyado pang sensitive itong si Sarah ngayon. 'Di ba? Nasaktan na siya, pinagbabayaran na niya ang kaniyang mga kasalanan. Kaya wag na natin pang dagdagan ang sakit na kaniyang nararamdaman. Ang atin na lang hanapin ngayon solusyon sa kaniyang mga pinagdadaanan. Okay? So comment down below. At syempre, huwag niyong kalimutan na i-like at i-share ang video na to para naman sa mga nangangaliwa pa rin dyan hanggat maaga-aga pa magigising na. Hanggat hindi pa ganito katinding karma ang inaabot nila. So, like and share this video. At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe dito sa channel natin, Mama Mia CDO. Ayan, may subscribe button dyan sa baba kung hindi ka pa po subscriber. At kung subscriber ka na, please make sure na naklik mo po yung notification bell natin dyan para naman na-update ka kapag meron tayong mga panibagong kwento na ini-upload. Kasi, meron akong kaibigan, sabi niya, bakit hindi nag-aano sa akin na may bago ka palang upload? Akala ko mga once a week ka lang nag-a-upload. Kasi hindi niya clinic yung notification bell. So, dapat nakaklik yan, okay? At syempre, meron po tayong panibagong channel. Andyan sa baba yung link, ang Encounters with Mama Mia. Hanapin niyo po yan. Yes, mga kwento pa rin yan, pero kakaibang pagkukwento naman yan, kakaibang style, at syempre, kakaibang mga kwento naman ang ating ibinabahagi dyan. Hindi yung mga kwentong na ibahagi na natin dito. So, paki-subscribe at pakinggan na lang at pakisuportahan. Syempre, bago tayo magpaalam, bago tayo dumako sa iba pang mga gagawin natin sa araw na ito, mag-hi muna ako sa ating mga solid subscribers and syempre, lalong-lalo na doon sa ating mga bonggang-bongga naman talaga natin na mga members. Ayun, may bago na naman tayong member. Hi ako kay Colleen Bueno. Hello, maraming salamat sa pagpapamember mo. Janice Linian, Nits Pabualan, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Angeline Puaso, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Maraming salamat sa pagpapamember po ninyo. Sa mga naku-curious kung ano yung membership na sinasabi ko, ayan, may button dyan sa baba, join. Iba yung subscribe button,
Kung hindi ka pa subscriber, dalawa ata ang button na makikita mo, join at saka subscribe. Pero kung subscriber ka na, yung join na lang. Ayan, i-click mo yan, tapos makikita mo dyan kung paano ba mag-subscribe at kung ano bang mga, ano bang mga dapat mong alalahanin kapag nag-subscribe, nag-member ka. Anyways, hello ako sa ating mga suking tagapakinig. Hi ako kay Cutie Hot Mom from Shop and Style. Hi sa'yo, maraming salamat. Nick Nicoy. Hello sa'yo, Nick Nicoy. Hi din ako kay Linda Abenales, kay Frix Magno, Sally Buma, maraming salamat. Hi din kay Jennifer Lingasa, kay Sir Reynaldo De Vera, all the way from California. Hi din ako kay Marlene Vargas. Maraming salamat, Marlene. Queen Yara, hello sa'yo from Montreal. Canada ba ito? Canada yung yung flag. Hi din ako kay Janice Villar, Gail Easy, Chazzy Chai, Ruby Ramos, maraming salamat. No skipping of ads daw siya. Thank you very much naman. Hi din ako kay Zaida Vidal, kay Angelita Villafuerte, kay Jean88, Jaya Diagan, maraming salamat. Virgil Lopez from Riyadh, Saudi Arabia. Kay Ed Santos, thank you very much po sa pakikinig ninyo. Hello rin ako sa ating suki na si Evelyn Gausin. Maraming salamat sa iyo. Hi din kay Charlene Baclohan, Eileen Ersando. Hi, Michelle Rose Picazo. Maraming salamat. Ayon, hindi rin siya nagsiskip ng ads dahil may trabaho daw siya habang nakikinig. Charot. Hi din kay Daisyline Caballero, kay Dins Lumigid, maraming salamat. Mayra Fe Gerasta or Herasta. Hi din ako kay Judy Lipio, Rowena Bernisto, maraming salamat. Jaime Rodriguez, kay Axeliana, kay Maria Elena Abe, ayon, kay Mondi, kay Rodrigo Deregla, maraming thank you po. At sa lahat ng mga nakikinig, nagmamahal at syempre hindi bumibitaw sa ating programa, thank you very much. Mwah, mwah, mwah. Sa mga meron pong sariling kwento ng buhay nila na pwedeng magbigay ng inspirasyon at leksyon sa ating mga tagapakinig, please share that story to us. Ayan, mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia na nag-iimbita sa inyo na pakinggan lagi itong ating mga kwento. Mag-ingat po kayo. I love you all so much. Bye-bye and have a blessed day.